Naniniwala ba kayo na lahat ng tao ay may tinatagong sikreto na hindi niya kayang sabihin kahit kanino? Minsan na bang pumasok sa isip mong pumatay, na sa sobrang galit mo, nagawa mo ng patayin ng isang tao sa iba't ibang paraan, pero hindi mo naman talaga kayang gawin sa totoong buhay at pinatay mo na lang siya sa isip mo? Kung nais mong malaman kung anong meron sa taong pinag-uusapan namin ni Manang Lucinda, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Nagising na naman ako ng hating gabi nang wala si Pamela sa higaan niya, Miguel. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Pero tuwing gigising naman ako ng madaling araw para maghanda na ng almusal, nakabalik na siya. Hindi ko alam kung saan nagpupuntang dalagang yon. Sa tingin mo ba? Tama ka nang pinagkatiwalaang papasukin dito sa bahay. Mukhang mas mainam na hindi ka na lang nagpapasok nang hindi mo lubos na kilala. Hindi ko po alam, Manang. Malayo naman ang address niya sa kung saan tayo nanggaling. Kaya wala naman akong iniisip na masama sa kanya. Baka naman nagkataon lang na bumababa siya para magbanyo sa tuwing nagigising ka. Sa ngayon wala pa naman akong napapansing kakaiba sa kanya bukod sa mga sinasabi ninyo. Natatakot kasi akong magtiwala tayo masyado sa ibang tao. Natatakot ako para sa kalagayan. Anak nang naging turing ko sa'yo. Kahit nakasambahay niyo lang naman ako ng pamilya ninyo, iyo. Ayoko lang na sa huli mapahamak ka. Huwag po kayong mag-alala. At susubukan ko naman siyang kilalaning mabuti para mas makasiguro tayo sa kanya. Sa ngayon, hindi pa natin siya pwedeng pag-isipan ng masama sa ganyan pa lang. Susubukan ko rin siyang bantayan nang hindi niya napapansing pinapanood ko ang bawat galaw niya. Hindi kasi talaga ako masyadong tiwala sa kanya. Lalo pat hindi rin siya masyadong nagsasalita. Yung mga galaw niya, masyadong kalkulado. Anong malay natin kung ipinadala pala siya ng mga kalaban mo para manmanan ka? Ay, kung ganun nga po, hindi ko nahayaang pang madapuan niya ako ng kamay niya. Umasaktan niya ako. Kung pinadala siya ng kalaban, hindi ako magdadalawang isip na gumamit ulit ng dahas laban sa kanila. Kung nagawa ko na noong una, makakaya ko ulit gawin ngayon. May parte sa aking nagsisisi ako sa ginawa ko. Pero kung buhay ko na ang nakataya, makikipagpatayin ako para sa katahimikan ko. Naniniwala ba kayo na lahat ng tao ay may tinatagong sikreto na hindi niya kayang sabihin kahit kanino? Minsan na bang pumasok sa isip mong pumatay, na sa sobrang galit mo, nagawa mo ng patayin ng isang tao sa iba't ibang paraan, pero hindi mo naman talaga kayang gawin sa totoong buhay at pinatay mo na lang siya sa isip mo? Kung nais mong malaman kung anong meron sa taong pinag-uusapan namin ni Manang Lucinda, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Blessed day, Sir Jug. Araw ng linggo at kagagaling ko lang din sa simbahan bago na buo ang loob kong ipadala sa inyo ang karanasan kong itong nangyari 8 years ago. Itago niyo na lang ako sa pangalang Miguel. 28 anyos ako noong mga panahon yun. Lumayo ko sa mga magulang ko pagkatapos ng isang malagim na trahedya. Hindi lang para magtago, kundi para iligtas na rin sila dahil ayaw ko silang idamay sa gulong dala ko. Kasama ang mayordomo ng bahay na si Manang Lucinda na pingiing sumama sa akin sa labis na pag-aalala. Kahit na wala siyang alam sa nangyayari, tumulak kami paalis at nagpakalayo-layo kung saan ako namulat lumaki. Matanda na rin si Manang, kaya naman nag-hire pa ako ng isa sa makakatulong niya sa bahay. Si Pamela. Sa bagong tirahan, naglagay pa ako ng guard para makasiguro sa aming seguridad. Para sigurado akong walang makakapasok na banta. May malaking kasalanan akong nagawa o hindi ko alam
kung dapat nga bang tawaging kasalanan nyo, kaya ako nagtatago. Kung ano nga ba yun, sumama ka sa akin hanggang dulo nang malaman mo ang sikretong matagal ko ng panahong itinago sa ibang malapit sa akin. Pero ngayon, handa na akong isiwalat kahit sa inyong mga nakikinig. Sisimulan ko ito sa isang tahimik na hapon sa hardin, kung nasaan ang kasambahay kong si Pamela na nagtatanim ng mga halaman at bulaklak noong mga oras na iyon. Pamela, pwede ba kitang makausap saglit? Sir, kayo po pala. Ano pong kailangan nyo? Gusto lang sana kitang kausapin. Tungkol po saan? Nasabi kasi sa akin ni Manang na nagigising siya minsan ng gabi nang wala ka sa higaan mo. Saan ka pumupunta? Yun po ba? Madalas po kasi ako magising ng alanganing oras kasi nakakaramdam ako ng matinding uhaw sa kalagitnaan ng gabi. Kaya bumabangon ako at bumababa. Baka nagkakataon lang po na nasasaktuan ako lagi ni Manang Lucinda na wala. Sigurado ka? Hindi ka talaga umaalis ng gabi? Hindi po talaga, sir. Wala naman po akong ibang pupuntahan dahil hindi ko rin kabisadong lugar na to. Lalong wala akong kakilala rito. Natanong ko lang naman dahil nabanggit sa akin ni Manang kaninang umaga. Nababahala lang din siya kaya dinirekta na rin kita. Huwag mo sanang masamayin ang pagtatanong ko ha. Hindi ko rin naman siguro kinakalimutan ang sinabi ko sa'yo nung una, di ba? Ayaw kong may makaalam na kahit sino kung kanino ka nagtatrabaho. Ayaw kong may makakilalang iba rito kung sino nga ba ako o kung ano ang pangalan ko. Nag-iingat lang kami. Bakit nga po ba, sir? Bakit ayaw mong may makaalam kung sino ka? Huwag mo nang tanungin. Personal lang rason ang meron ako at wala akong balak na ipagsabi to sa kahit na kanino. Kahit sa'yo. Basta sundin mo lang ako at gawin mo lang kung anong trabaho mo para hindi tayo magkaaberya. Maliwanag ba yun sa'yo? Opo naman. Pasensya na rin po sa pagtatanong ko. Sige. Mabuti na rin nagkakalinawan tayong dalawa. Ituloy mo na yung ginagawa mo Maganda yung ginagawa mo rito sa garden. Binibigyan mo ng kulay at buhay ang paligid natin. Salamat po. Ito na kasing nakahiligan ko. Kaya sana ayos lang din po sa inyo na magtanim ako ng mga bulaklak. Oo naman. Walang problema. Sige na. Maya-maya, pumasok ka na rin sa loob at malapit ang dumilig. Sabay-sabay na rin tayong kakain nila Manang ng hapunan. Opo, sir. Susunod na rin agad ako sa inyo sa loob. Mukha namang mabait si Pamela. May mga pagkakataon lang talaga sa sobrang tahimik niya at kakausapin ka lang niya kung kakausapin mo rin siya. Wala naman akong problema roon. Pero kailangan ko ring makasiguro na wala siyang ginagawang labag sa likuran ko kaya ako siya tinanong agad. Mas maganda na rin kasing maging mausisa ako kaysa punuin ko ng mga katanungan ng isip ko. Masyado na kasing maraming bagay ang bumabagabag sa akin at ayaw ko nang dagdagan pa. Bukod sa panayang tanong sa akin ng pamilya ko kung bakit ako bigla ang umalis nang hindi man lang sinasabi ang dahilan, hinahabol din ako ng matinding konsensya. Ayaw akong patahimikin ng utak ko. Kaya naman madalas tuwing gabi, nilulunod ko na lang ang sarili ko sa alak para hindi na ako kailangan mag-isip pa paghiga ko sa kama. Miguel, iho. Umiinom ka na naman. Pambaturog lang po, Manang. Nahihirapan na naman kasi ako makatulog. Kaya iniinom ko na lang ng alak para diretso higa na ako. Hindi ka naman ganyan doon sa Maynila, anak. Hindi ka naman pala ino. Ano't simula nang umalis tayo sa syudad, gabi-gabi ka nang nag-iinom. Alam kong may problema ka pero hindi kita pinipilit na magsalita. Alam ko namang kusa ka rin magsasabi. Pero nag-aalala na ako ng gusto sa'yo. Wala lang po ito, Manang. Sadyang marami lang talaga akong competitors ngayon. Ang hirap kapag online meetings. Makipag-usap ng maayos sa online meetings. Pero ayaw ko namang bumalik ng Manila. Alam ko kapag may tinatago ka o nagsisinungaling ka. Nakikita ko yun sa mga mata mo. Miguel, alam mo namang kakampi mo ako. Hindi mo naman siguro ako isasama paalis kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, hindi ba? Opo. Para ko na kayong nanay. Mula bata pa ako, nandiyan na kayo para sa akin. Inaalagaan niyo ako. Pero Manang, ang hirap eh. Ang hirap-hirap sabihin ang kinakaharap kong problema ngayon.
Bakit ka umiiyak? Ano ba talagang problema? Manang, Nang yakapin ako ni Manang Lucinda, tila doon na bumuhos lahat ng nararamdaman ko. Para akong batang iyak ng iyak sa bisig niya. Kita ko ang gulat sa mga mata niya dahil doon. Pero mas pinili niyang huwag na munang magsalita at hagurin na lamang ang likuran ko. Hinayaan niya akong umiyak hanggang sa makayanan ko nang sabihin kung ano nga ba talaga ang dahilan ng biglaan naming pag-alis. Gustong gusto ko nang magsalita ng mga oras na yon. Pero para akong napipi at walang ibang kayang gawin kundi umikbi. Anong dahilan at nagkakaganyan ng alaga ko, ha? nakapatay ako. Ah. Nakapatay ako, Manang. Ano? Anong nakapatay? Ha, Miguel, hindi magandang biro yan. Sana nga po nagbibiro lang ako. Sana nga hindi na lang totoo yun. Sana hindi na lang nangyari. Ay, Diyos ko. Anong ginawa mo? Hindi ko naman sinasadya. Pero yun ang kailangan kong gawin, Manang. Kasi kung hindi ko siya uunahan, baka ako nang patay ngayon. Baka wala na ako ngayon. Sino? Sinong pinatay mo? Yung assistant ko, Manang. Napatay ko siya. Por Diyos, por Santo. Si Patricia? May dahilan ako, Manang. Narinig ko siyang may kausap sa telepono. Plano nilang patayin ako. Para mawala ako sa landas nila. Matagal na nilang pinagpaplanuhan yun. Hindi ko lang alam kung sinong kausap niya. Dahil hindi ko nabusesan. Anong ginawa mo nang marinig mo siya? Kinumpronta ko siya. Pilit ko siyang pinapaamin. Pero ayaw niyang magsalita. Dala ng galit ko. Tinakot ko siya. Tinutukan ko siya ng baril. Binaril mo siya? Hindi po. Hindi pa. Nagulat ako sa ginawa niya, Manang. Hindi ako makapaniwala. Anong ginawa niya? Biglang humaba ang mga kuko niya. Umangil siya na parang hayop. Tapos, lumabas ang mga pangil niya, Manang. Hindi ako nabibiro. Hindi ako nananaginip. Pero nag-iba talaga ang itsura niya. Aswang? Aswang siya? Hindi ko alam ang itsura ng aswang, Manang. Pero siguro gano'n na nga. Nataranta ako. Akma na siyang susugod sa akin. Kaya sunod-sunod ko na siyang pinaputokan ng baril. Bago pa niya ako madakma. Hindi ko alam kung may ibang nakarinig sa rest house natin. Kahit malayo ang mga susunod na kabahayan. Kaya nilinis ko agad, Manang. Pero, hindi ko makakalimutan ang itsura niya habang binubuhat ko ang bangkay niya. Anong itsura niya? Natuyot siya. Parang nakadikit na lang ang balat sa buto. Mulat pa rin ang mga mata niya. Pero paluwa na. At palaki ng palaki na parang nakatitig ng diretso sa akin. Pabungo na rin ang ulo niya, Manang. Habang mas lalong lumalabas ang matatalas niyang ngipin. Saan mo siya dinala? Saan mo siya itinapon? Sa ilog po. Sinigurado kong walang nakakita sa akin. Ayaw ko pong makulong, Manang. Sigurado kong hinahanap na siya ng kausap niya sa telepono nung mga oras na yon. 2 buwan na ang lumilipas mula nang mangyari yon. Alam ko nagtataka na yon na wala siyang naririnig mula kay Patricia. Tama lang na nagtago tayo. Pero tama lang din ang ginawa mo. Aswang siya at may balak siyang masama sa'yo. Kaya dapat lang din napatayin mo siya. Para hindi na makapaminsala pa ng iba ang tulad niya. Hindi lang naman po yun ang iniisip ko. Alam kong babalikan nila ako. Hahanapin nila ako para patayin dahil sa ginawa ko. Kaya ginusto kong lumayo. Ayoko pang mamatay, Manang. Ayoko ring makulong. Walang makakasunod sa atin dito kung walang nakakita sa ginawa mo. Mahirapan na silang hanapin ka sa layo natin sa syudad ngayon. Kung aswang si Patricia, Manang, ang ikinakatakot ko, baka hindi lang basta tao ang kinalaban ko, kundi katulad niya ring aswang. Tumahan ka na.
Ligtas tayong magtatago rito. Sana lang hindi tayo masundan. O hindi kaya ay magpadala ulit ng magmamanman sa'yo. Huwag kang makonsensya sa ginawa mo. Hindi mo kasalanan yon. Silang nagtulak sa'yo para gawin ang bagay na yon. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Manang. Ayusin mo ng sarili mo. Hindi ganyan ang Miguel na nakilala at pinalaki ko. Ang tagal ko ring itinago ang ginawa ko, Sir Jack. Pero dahil alam ko namang hindi ako ilalaglag ni Manang, siya ang unang taong pinagsabihan ko ng tungkol doon. Nabawasan ang bigat sa loob ko dahil pakiramdam ko may karamay na rin ako. May isang taong hindi ko kailangang pagtaguan kung ano nga ba talagang nararamdaman at hinaharap ko. Sa paglipas ng araw, sinikap kong ibalik sa normal ang lahat habang nagtatago pa rin. Sa mga panahong yon, iniisip kong parang ayos na ako sa ganon kahit hindi na ako bumalik pa sa Maynila. Idinahilan ko na lang sa pamilya ko na gusto ko nang bumukod dahil nasa wastong edad na rin naman ako at dadalaw na lang ako sa kanila kapag may pagkakataon. Akala ko magiging maayos na ang lahat sa ganoong klase ng setup hanggang sa nagkaroon ako bigla ng kakaibang hinala sa kasambahay kong si Pamela. Pamela, ano yung dala mo? Saan ka galing at may dala kang bag? Sir Miguel, hindi lang po ako nakapagpaalam sa inyo. Galing lang ho ako sa palengke. Palengke? Eh bakit hindi ba yung ang dala mo kung ganun? Tsaka bakit dito ka dumadaan sa likod? Ano po kasi, nakalak po yung gate. Kanina pa ako tumatawag sa labas. Hindi yata ako naririnig ni Manang. Wala ba si Kuya Bernard doon? Yung guard natin. Hindi ko rin po alam. Baka pumasok din dito sa loob saglit. Eh ano yung mga dala mo? May nakalabas yan sa bag mo. Parang may matulis Ano yan? May kumakalansing ding parang mga bote. Ilabas mo nga ang mga yan ang makita ko. Sir, Utos to, Pamela. Sundin mo ako. sige po, sandali lang. Wala nang nagawa pa si Pamela kundi ibaba ang bag niya. Marahil dahil sa otoridad sa boses ko, ay napilitan na siyang sundin ako. Dahan-dahan niyang binuksan yun, may pag-aalinlangan pa rin, hanggang sa nagulat ako sa nakita kong laman ng mga yon. May mga garapon ng langis na iba't iba ang kulay. Ang mga sandatang hindi ko alam kung ano ang tawag at kung para saan. Basta ang natatandaan ko lang, parang tuyot na buntot ng kung anong hayop at may mga tulis din sa palibot nito. Tiningnan ko si Pamela nang may pagtataka sa muka. Pero umiiwas siya ng tingin sa akin. Ano yung mga yan? Tsaka para saan yan? Mga langis po, Sir Miguel. Para sa sakit ng katawan. Langis na iba-ibang kulay? Kailan ako nakakita niyan? Opo. Depende po kung saan ang masakit sa katawan ko. Ito na po kasing nakasanayan ko mula sa probinsya namin gamitin. Turo po sa akin ng tatay ko. Hindi kasi ako sanay sa amoy ng langis na meron kayo rito at hindi rin tumatalab sa akin. Pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam. Nakipagkita po kasi ako saglit kay tatay sa bayan para humingi nito sa kanya. Yung sandatang yan. Para saan naman ang isang yan? Pantaboy po sa masasamang elemento na meron dito sa bahay na to. Iba ko kasing pakiramdam ko rito. Parang may nagmamasid sa akin. Kaya naman ilalagay ko to sa kwarto ko para panaboy. Nagmamasid? Anong ibig mong sabihin? Tsaka effective ang mga yan sa sinasabi mo? Ayoko naman pong isipin yung weird ako. Pero hindi ko alam kung bakit mabigat ang pakiramdam ko rito sa bahay niyo. May mga gabi ring nagigising ako kaya ako bumababa. May naririnig kasi ako naglalakad dito sa likod ng bahay. May naririnig kang naglalakad? Hindi ka ba gumagawa ng kwento ng Pamela? Hindi po. At lalong hindi ko rin po kayo tinatakot. Sinasabi ko lang kung anong nararamdaman at naririnig ko rito. Epektibo ba yan? Ano pong tawag mo sa isang yan? Yan lang ba ang meron ka? Hindi ko rin ho alam ang tawag dito. Pero kung gusto nyo, sa inyo na lang po ang isang to. Hindi na. Tinanong ko lang. Hindi ko rin gusto ang itsura ng isang yan eh. Sige na.
pumasok ka na sa loob at tumulong ka na kay Manang sa paghahanda ng hapunan. Opo, thank you po, Sir Miguel. Pinagmasdan ko ang papalayong bulto ni Pamela habang bitbit ang mga gamit niya. Hindi ko may paliwanag pero may kung anong kaba ang humahaplos sa dibdib ko sa tuwing makikita ko ang mga langis na iyon. Parang may kakaiba sa dalaga. Pakiramdam kong parang may alam siya na hindi ko alam. O baka sadyang praning lang ako, dala ng nangyari kay Patricia. Sinubukan kong iwaksi ang lahat ng iyon at pilit na itinulog ang bumabagabag sa aking isipan. Nakapagtataka dahil hindi ko na kinailangan pang uminom ng alak para dalawin ang antok. Pero ang katahimikan ng gabing yun ay mabilis na nabura ng isang nakakapangilabot na ingay na galing sa labas ng bahay. Sa Krolo! Tulungan niyo ako! Ay, Diyos ko! Tulong! Ano yun? Kuya Bernard! Anong nangyayari? Miguel! Miguel! Narinig mo ba yon? Ang guard natin! Opo, Manang. Diyan lang kayo sa likod ko. Huwag kayong hiwalay sa akin. Sir, sandali lang. Huwag muna kayong lalabas. Delikado. Ha? Hindi natin alam kung anong meron dyan. Pamela, saan ka pupunta? Anong gagawin mo sa kusina? Manang, nasa ng asin? Ay nandyan sa gilid ng kalan. Bakit? Anong gagawin mo dyan? Kailangan natin to. Dala-dala mo pa yung sandata mo? Anong magagawa niya sa kung ano man ang nasa labas? Huwag na po kayong maraming tanong. Sumunod na lang kayo sa akin. Mabilis ang bawat kilos ni Pamela. Parang ibang tao siya noong mga oras na yon. Hawak niya ang isang plastik ng asin sa kaliwang kamay habang baka sa mukha niya ang matinding konsentrasyon. Sumunod kami ni Manang Lucinda sa kanya palabas ng pintuan, bitbit ang takot na baka muling maulit ang malagim na eksenang pilit kong kinakalimutan. Pero ang tumambad sa amin sa labas ng gate ay higit pa sa inaasahan ko. Diyos ko! Kuya Bernard! Ano yung nilalang na yan? Bakit ganyan ang itsura niya? Tulungan ka! Hindi ako makahiwa. Anong gagawin natin? Bitawan mo siya! Ayop ka! Sir, huwag kayong lalapit. Mapapahamak kayo. Pero pinapatay na niya si Kuya Bernard. Kailangan natin siyang tulungan. Kung wala tayong gagawin, baka mamatay siya. Ako nang bahala rito. Lumayo kayo ng konti. Ano yun? Parang napasok ang balat niya sa asin. Ang mga mata niya, nagbabaga sa pula. Abigail, aswang nga ang nilalang na yan. Bitawan mo siya. Kung hindi, mamamatay ka. Pamela, ano bang ginagawa mo? Huwag kang sumugod! Kayo na rin naman ang nagsabi, di ba? Kung wala tayong gagawin, mamamatay si Kuya Bernard. Kaya hayaan niyo akong kumilos. May baril ako. Hindi sapat ang baril na sinasabi mo sa nilalang na to. Akmang lulukso ang maitim na nilalang patungo sa direksyon ni Pamela. Pero bago pa ito makalapit, ay muli siyang naghagis ng asin. Nagwala ang halimaw. Umangil na parang hayop na nasasaktan. Handa na sana si Pamela na ihampas sa kanya ang hawak niyang sandata nang mabilis na lumundag paakyat sa puno ng mangga ang halimaw hanggang sa tuluyan itong nilamon ng dilim ng gabi. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinagmamasdan ang bilis ng pangyayari. Nilapitan agad namin si Kuya Bernard na nakahandusay sa lupa at pilit na kumukuha ng hangin. Kuya Bernard, ayos ka lang ba? Huminga ka ng malalim. Sir, salamat po. Akala ko mamamatay na ako doon. May sugat ka ba? Halika, pumasok tayo sa loob para magamot ka. Wala siyang sugat na galing sa kuko ng aswang. Puro pasalang sa leeg. Mabuti na lang at naunahan natin siya. Kuya Bernard, ano bang nangyari? Ba't kanya sinakal ng ganon? Nakaupo lang ako rito sa labas, sir. Medyo nainip lang ako. Dahil saan to?
pero bigla na lang akong nagising dahil may malamig at magaspang na kamay na humawak sa laig ko. Sa susunod kasi huwag kang tutulog-tulog. Maging alerto ka sa paligid. Pasensya na po, sir. Hindi ko naman po akalain na may ganong klaseng dinalang na atake rito. Hindi lang basta nila lang yon. Mukhang gusto talaga nung makapasok rito sa loob. Kaya ikaw ang gustong unahin. Diyos ko, Miguel. Hindi naman kaya natuntun ka na nila. Pamela, paano mo nalaman na kailangan ng asin? At saan ka natutong lumaban ng ganun? Turo lang po ng tatay ko, sir. Kung sakaling malagay sa panganib ang buhay ko. Pumasok na po tayo sa loob. Hindi pa tapos ang gabi. Baka bumalik pang isang yon. Habang inaalalayan namin si Kuya Bernard papasok ng bahay, hindi ko maiwasang mapatingin kay Pamela. Hawak pa rin niya ang sandata at ang mga mata niya patuloy na nagmamasid sa paligid. Ang takot na nararamdaman ko napalitan ng isang malaking katanungan. Sino ba talaga ang kasambahay na nakuha ko? At hanggang kailan kami magtatago kung ang mga kalaban ko ay hindi na basta-basta tao, kundi mga nilalang na nanggaling sa impyerno? Simula nang mangyari yun, tila nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi ko na kailangan magtanong pa kung bakit laging alerto ang lahat. Pero ang mas nakakakuha ng atensyon ko ay ang mga ikinikilos ni Pamela. Tuwing sasapit ang hapon bago pa man mag-agaw ang dilim at liwanag, makikita ko na siyang palakad-lakad sa labas. Bitbit ang isang maliit na lalagyan, matyaga siyang nag-iikot sa bawat sulok ng bakod. Pamela? Ano na naman ginagawa mo dyan? Pangatlong araw mo na yan, ah. Naglalagay lang po ako ng proteksyon, sir. Mahirap na. Baka maulit yung nangyari nung isang gabi. Asin ba talaga yung sinasabi mo sa paligid ng pader? Mukhang nakakarami ka na yata ng naubos simula nung Lunes. Opo, sir. Asin at hinaluan ko ng konting dinikdik na halamang gamot. Pati na rin bawang. Hindi lang naman po tayo nakatira dito sa mundo. Kailangang malinaw ang hangganan. Kung hanggang saan lang sila pwedeng lumapit. Hindi ba masyado naman ng sobra yan? May guard tayo. Nagdagdag na rin ako ng mga CCTV cameras sa bawat kanto ng property natin. Sir Miguel, yung nakita nyo, hindi yan nakikita sa lens ng camera. Kung ayaw nilang magpakita at ang bala ng baril, tatalab lang. Kung alam mo kung saan mo ipapatama. Pero ang asin, ayaw nila nito dahil mabisang panaboy ito. Parang expert na expert ka na sa ganito, ah. Sigurado ka bang kasambay ka lang talaga? Kasambahin niyo po ako, sir. Trabaho ko rin namang siguraduhin na malinis at ligtas ang bahay na pinagsisilbihan ko. Mauna na po ako sa likod. Kailangan ko pang tapusin yung sa may gate. Pinanood ko siyang lumayo. May kung anong bigat sa bawat hakbang niya. At hindi lang tuwing hapon siya kakaiba. Ilang gabi ko na ring napapansin na tuwing magigising ako sa madaling araw para uminom ng tubig o gumamit ng banyo, lagi siyang nakatayo sa may bintana ng kusina o kaya ay nakaupo sa sala habang patay ang lahat ng ilaw. Ay, kabayo! Sir, Pamela! Ba't gising ka pa? 3:00 na ng madaling araw, ah. pasensya na po, sir. Nagising lang po ako para uminom ng tubig. Hindi rin po ako agad makatulog. Kagabi, gising ka rin nung dumaan ako. At ang isang gabi, nakita kitang nakasilip sa bintana sa kusina. Hindi naman po sa ganon. Masyado lang sigurong tahimik ang gabi. Kaya masarap magmuni-muni. Sige po, babalik na ako sa silid ko. Sandali, Pamela. Kung may alam ka, o kung may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo sa akin. Hindi yung para kang multong naglalakad dito sa gabi. Wala po kayong dapat ikabahala, sir. Matulog na po ulit kayo. Ligtas. Yun ang salitang binitawan niya pero bakit tila mas lalo akong hindi mapakali? Pag-alis niya ay naiwan ako mag-isa sa dilim ng kusina. Kinabukasan, hindi ko na natiis. Habang nagluluto si Manang Lucinda ng tanghalian at abala si Pamela sa paglalabas sa likod, nilapitan ko ang matanda. Manan, napansin niyo rin po ba si Pamela?
Yung mga ikinikilos na nitong mga nakaraang araw? Akala ko ako lang ang nakakapansin, Miguel. Kaninang madaling araw, nakita ko siyang may hawak na langis habang binubulungan ng bawat pintuan. Ano? Bumubulong ho siya sa mga pinto? Ano namang sasabihin niya sa pinto, Manang? Eh di ko alam iyo. Pero parang nagdarasal siya sa wikang hindi ko maintindihan. Tapos yung asin niya sa labas. Tuwing gigising ako ng maaga, wala na. Hindi ba't lagi siyang nagsasaboy? Imposible namang tangayin ang hangin. O kung ganun man ngay, dapat may maiwan pa rin kahit papano, hindi ba? Natatakot ako, Manang. Hindi dahil sa mga aswang. Kundi dahil hindi ko na alam kung sino ba talaga ang pinatira ko sa ilalim ng bubong ko. Baka mamaya, mas peligroso pa pala siya kaysa sa mga nasa labas. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kung wala siya nung nakaraang gabi, baka wala na rin si Bernard ngayon. Ramdam ko ang katapatan ng batang yan. Pero aaminin ko pa rin namang may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Para siyang may tinatago eh. Yun na nga ang problema ko, Manang. Ayaw kung may tinatago siya na pwede rin pala nating ikapahamak. Kailangan ko siya makausap ng masinsinan, Manang. Hindi pwedeng ganito tayo gabi-gabi. Mag-ingat ka lang sa pagtatanong, Miguel. Ang mga taong may dalang ganyang kaalaman, madalas ay may mabigat ding pinagdadaanan. Tumango ako kay Manang pero ang isip ko ay lumilipad na sa kung anong posibleng itinatago ni Pamela. Tiningnan ko ang bintana at nakita ko siyang matikas na nagsasampay ng mga puting kumot. Sa madaling tingin, isa lang siyang simpleng dalaga mula sa probinsya. Matapos ang naging pag-uusap namin ni Manang, ilang araw na rin siyang hindi nagkakalat ng asin at hindi ko na rin siya nakikitang gising sa madaling araw na parang nagbabantay. Nagsisimula na sana akong kumalma. Iniisip na baka napagod na lang siya o baka na-realize niyang masyado na siyang nagiging praning. Pero isang hapon, habang pababa ako mula sa aking study room, may napansin akong hindi pamilyar na bulto sa labas ng aming gate. Mula sa bintana sa hallway, kitang-kita ko si Pamela na nakatayo sa tapat ng rehas at may kausap siyang lalaki. Sinubukan kong pakinggan ang usapan nila pero masyadong malayo ang distansya. Mukhang kasing edad ko lang ang lalaki, maayos ang pananamit, pero may kung anong aura siya na hindi ko nagustuhan agad. Nakapamulsa siya habang nakikipag-usap kay Pamela at kahit hindi ko marinig ang boses niya, kitang-kita sa kumpas ng kamay at sa tawa niya ang isang uri ng yabang. Yung tipong akala mo ay sa kanyang kalsadang kinatatayuan niya. Ilang minuto pa silang nag-usap bago tumalikod ang lalaki at sumakay sa isang motor. Agad akong bumaba para salubungin si Pamela. Pamela? Ay, Sir Miguel. Sino yung kausap mo kanina sa gate? Kayo po pala, yung lalaki po ba? Oo. Yung lalaking parang mayabang ang dating. Bakit parang seryoso ang usapan niyo? Kilala mo ba yun? Hindi ko po siya kilala, sir. Ngayon ko lang din po nakita yung dito sa lugar natin. Ano raw ang kailangan? Ba't hindi mo mala ako tinawag kung may mahalagang sadya? O kaya sana tinawag mo si Kuya Bernard? Nag-a-apply daw po siya ng trabaho, sir. Nagtatanong kung tumatanggap daw ba kayo ng bagong tauhan o kahit driver man lang daw. Driver? Wala naman akong nilalabas na anunsyo na kailangan ko ng driver. Hindi ko rin naman kailangan nun dahil hindi naman ako umaalis. At kaya rin naman ni Kuya Bernard magmaneho. Anong sinabi mo? Sinabi ko po na hindi kayo naghahanap ng kahit anong tauhan ngayon. Sabi ko rin na kompleto ng staff dito sa mansyon. Kaya baka hindi na rin kayo maghanap. Tama yan. Mabuti na rin at hindi mo pinapasok. Mahirap na ang panahon ngayon. Hindi natin alam kung sino ang mapagkakatiwalaan sa hindi. Opo, sir. Yun din pong iniisip ko. Sa itsura pa lang niya, parang hindi naman talaga trabahong hanap. Mukhang may pagkalokoloko ang dating eh. Mamaya magnanakaw pala. Nakita ko nga. Parang tinitignan niya pati yung taas ng bakod natin. Nakakapagtaka lang na dito pa siya nag-apply. Medyo liblib na to at malayo sa ibang bahay. Kaya nga po agad ko siyang pinaalis. Sinabihan ko na wag na ring babalik dahil istriktong may-ari ng bahay. Salamat, Pamela. Tama lang ang ginawa mo. Bilang pag-iingat, sabihan mo na rin si Kuya Bernard na wag magbubukas ng gate sa kahit na sino. Lalo na kung hindi ko naman inaasahan ang pagdating. Masusunod po, sir.
Ako na po magsasabi sa kanya mamaya pagkagising niya. Tumango ako at bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Kahit papano, nakikita akong seryoso si Pamela sa seguridad ng bahay namin. Sa kabila ng mga misteryosong kinikilos niya, malaking tulong din na may katulad niya akong kasama na hindi basta-basta nagtitiwala sa estranghero. Pero habang naglalakad ako pabalik sa loob, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mukha ng lalaking yon. Naging normal ang lahat matapos noon. O, yun ang akala ko. Kampante ako dahil bukod sa mga aswang, pati ang mga kahina-hinalang tao ay mabilis na naitataboy ni Pamela. Pero ang hindi ko alam, habang mahimbing akong natutulog at habang kampanteng nagbabantay si Kuya Bernard sa labas, may mga lihim na lakad ang kasambahay ko na hindi namin namamalayan. Akala ko nasa kwarto lang siya kasama si Manang, nagpapahinga. Pero may iba palang mundong ginagalawan si Pamela sa tuwing sumasapit ang dilim. Isang mundong muntik nang maging huling hantungan niya. Miguel! Ay, Diyos ko, Miguel! Tulog! Manang? Ano yun? Manang? Anong nangyari? Ba't kayo sumisigaw? Ay, si Pamela, Miguel. Tingnan mo ang bata. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Nagising na lang ako, naghihingalo na siya. Ano? Bakit puro dugo ang sahig? Pamela, naririnig mo ba ako? Sir Miguel, Ha? Manang, kumuha kayo ng tela. Kailangan nating pigilan ang dugo sa tagiliran niya. Ano bang nangyari sa'yo, Pamela? May pumasok ba rito o lumabas ka? aswang, marami sila. Aswang? Ay, paano? Nakanak ang pinto. Nasa labas si Kuya Bernard. Paano ka nila nasaktan? Miguel, tingnan mo yung bintana, nakabukas. May hagdan sa labas. Diyos ko, may mga bahay ng dugo rito sa hamba. Dito ka ba dumadaan palagi, Pamela? Kaya ba hindi ka namin napapansin? Pasensya na. Kailangang mabawasan ang bilang nila. Huwag ka na muna magsalita. Manang, tumawag tayo ng ambulansya. Wag po. Hindi nila ako matutulungan. Hindi ito ordinaryong sugat. Pero mamamatay ka na, anak. Tingnan mo. Parang may laso na mga kalmot sa likod mo. Huh? Nangingitim na ang balat niya, Miguel. Sir, kunin niyo yung papel sa bulsa ng bag ko. Teka. Eto ba? May address dito. Sitio Maligaya. Kanto ng lumang sementeryo. Ano to? Dalhin niyo ako dyan. Yung tao dyan, alam ang gagawin. Bilisan niyo po. Pakiusap. Malayo to, Pamela. Halos 2 oras sa biyahe ito mula rito. Baka hindi ka na umabot. Siya lang ang makakapagligtas sa akin. Please, Sir Miguel. Manang, ihanda niyo ang sasakyan. Tawagin niyo si Kuya Bernard. Sabihin niyo ilabas ang SUV. Ay, lalabas ka, Miguel. Pero ilang buwan ka nang hindi lumalabas ng gate. Mapanganib para sa'yo. Wala na tayong pagpipilian, Manang. Hindi naman natin siya pwedeng hayaang mamatay na lang. Bilis! Nagkagulo ang lahat. Binuhat namin si Pamela na halos wala ng malay. Sa bawat patak ng dugo niya sa suot kong puting sando, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sino ang pupuntahan namin o kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwang pagtatago, bumukas ang malaking gate ng mansyon para sa akin. Sir, bibilisan ko pa ba? Masyadong madilim ang daan. Baka may biglang tumawid, hindi ko masyadong makita. Sige lang, Kuya Bernard. Kailangan natin makarating doon bago pa siya mawala ng hininga. Kumusta siya sa likod, Manang? Tulog na siya, Miguel. Pero napakainit niya. At parang gumagalaw ang mga ugat niya sa leeg. Nakakatakot tingnan. Pamela, gumising ka. Malapit na tayo. Sino ba ang pupuntahan natin doon? Tatay. Tatay ko. Tatay mo? Sir, parang may sumusunod sa atin Kanina pa tong motor na to. Ayaw mag-overtake pero hindi naman umaalis sa likod natin. Huwag mong hihintuan. Dire-diretso lang. Iligaw mo kung kailangan.
Ay, Diyos ko. Ay, iligtas niyo po kami. Bakit ba tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Manang, kumapit lang kayo. Kuya Bernard, sa susunod na kanto, pumasok ka sa looban. Yan ang nakasulat sa papel. Sir, sementeryo na to ah. Sigurado ba kayo rito? Parang wala namang bahay dito eh. Ituloy mo lang. Sabi niya tatay niya raw ang nandyan. At alam daw ang gagawin sa kanya. Binaybay namin ang mga daang puno ng talahib at mga punong animoy mga higanting nakamasid sa amin. Walang ilaw sa paligid kundi ang headlight lang ng sasakyan. Sa bawat sandali, parang mas lalong bumibigat ang hangin. Sa tuwing lilingon ako kay Pamela, mas lalo akong kinakabahan para sa buhay niya. Maya't maya akong pinatitingnan kay Manang kung buhay pa ba siya hanggang sa uminto kami sa isang maliit na bahay sa likod ng sementeryo. Yun lang ang nag-iisang bahay na nakatayo roon at humalimuyak agad sa hangin ang kakaibang amoy ng mga halamang gamot. Balot ito ng baging. Halos hindi ko na maaninag ang pinto dahil sa dilim. Pero hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Binuhat namin si Pamela habang si Manang Lucinda naman ang panayang katok sa lumang kahoy na pinto. Kinakabahan ako dahil baka huli na ang lahat. Lalo't tila hindi na humihinga ang kasambahay ko. Sino yan? Anong kailangan ninyo sa ganitong oras? Diyos ko, Pamela, anak! Kayo ba ang tatay niya? Tulungan niyo po kami. Marami siyang sugat at kalmot at kanina pa siya nawala ng malay. Ako po ang amo niya. Nagulat na lang ako nang makita siya sa ganyang kalagayan. Mukhang galing siya sa labas nang hindi namin nalalaman. Parang nangigitim na ang mga kalmot niya sa likod. Kailangan po niyang magamot kaagad. Pasok niyo siya rito, bilis. Ilipag niyo siya sa papag na to. Maraming salamat sa Diyos at natunto ninyo ang lugar ko kahit tago rito sa sementeryo. Ako nga pala si Kulas, tatay niya, isang albularyo. Buti na rin at hindi ko inaligaw. Itinuro po niya ang address bago siya tuluyang mawala ng malay. Sino po bang gumawa nito sa kanya? Hindi tao ang gumawa nito, iho. Kung sino, hindi rin ako sigurado. Alam ko ang klase ng kagat at kalmot na natamo niya. Hindi kagagawa ng tao man o hayop. Buti na lang at nadala niyo siya rito nang humihinga pa. Dahil kung nagtagal pa kayo, dalawa lang ang pwedeng kahinat na ng anak ko. Una, mamamatay siya dahil sa lason na kumakalat sa dugo niya. O ang pangalawa, na mas malala pa sa kamatayan, ang mayanggaw siya o maging isa na rin sa mga halimaw na nanakit sa kanya. Yan ang sumpa ng mga aswang. Ang gawing kang kauri nila kapag hindi agad naagapan ang sugat. Ay, Diyos ko po, Pamela. Ano bang ginawa mo para maaswang ka? May dahilan kung bakit nangyari sa kanya yan. Sa gayon, kailangan ko muna siyang gamutin bago pa tuluyang mahuli ang lahat para sa anak ko. Napalunok ako sa sinabi ng matanda. Yanggaw. Unang beses ko lang narinig ang salitang yun, pero sapat na ang itsura ni Pamela para kilabutan ako. Mabilis na kumilos si Mang Kulas. Kumuha siya ng isang banga at mga daong hindi ako pamilyar. Inilabas din niya mga langis na katulad ng nakita ko sa bag ni Pamela noong nakaraan. Maiging pakihawakan ang mga kamay niya. Kailangan kong diinan ang pagpiga ng lason sa tagiliran niya. Miguel, kumuha ka ng malinis sa tubig doon sa banga at basain mo ang noon niya. Kailangan bumaba ang lagnat niya bago umakyat ang lason sa utak niya. Opo, Mang Kulas. Gagawin namin ang lahat. Iligtas niyo lang po siya. Ang init-init niya, Kulas. Parang nag-aapoy ang balat ng bata. Normal lang yan dahil lumalaban ang katawan niya sa kamantag ng aswang. Tinitiyak ko sa inyo, hindi ko hayaang makuha nila ang anak ko ng ganun-ganun na lang. Maraming salamat sa pagdadala sa kanya. Malaking utang na loob ang itatanim ko sa inyo dahil sa ginawa ninyong pagliligtas sa kanya. Kahit alam kong hindi nyo talaga alam kung ano bang nangyayari at nagkakaganyan siya.
Hindi ko alam kung gaano katagal na ginagamot ni Mang Kulas si Pamela. Sinigurado niyang malinis ng mabuti ang mga sugat nito. Basta namalayang ko na lang, parang pati ako nakipagbuno kay kamatayan dahil sa tagaktak ng pawis ko. Makalipas ang halos 1 oras, bagsak ang katawan ng anak niya. Mahimbing ang tulog, pero hindi na kasing putla tulad kung paano ko siya nakita noong naabutan ko siya. Pinunasan ng matanda ang pawis sa kanyang noo bago dahan-dahang tumayo at lumingon sa amin ni Manang Lucinda. Seryosong mukha niya. Tila may malalim na iniisip habang tinitingnan ang labas ng bintana. Sigurado ba kayong walang nakasunod sa inyo hanggang dito sa looban? Matalas ang paningin at pangamoy ng mga aswang. Baka hindi nyo lang sila nakikita pero nanonood pa rin pala sila. Hindi ko alam kung aswang ba yung sumusunod sa aming nakamotor kanina. Pero nailigaw naman namin sa highway. At mukhang hindi na rin kami nagawang sundan dito. Sana nga, ay Diyos ko. Hindi naman na naging iba si Pamela sa amin. At napatunayan naming mabait siya. Kaya naman nagulat na lang kami nang makita siyang ganyan ang kalagayan. Mabait siya sa inyo dahil alam niya ang mabuti kayong tao. Pero sa mundong ginagalawan niya, siya ang kinatatakutan. Panahon na para malaman ninyo ang totoo. Ang anak ko ay hindi lang basta kasambahay ninyo. Siya ay isang manunugis. Isang tagapaslang ng mga aswang na matagal lang nagasik ng lagim sa probinsyang ito. Manunugis? Ibig niyo kong sabihin, kaya siya nawawala tuwing gabi sa mansyon dahil nangangaso siya ng mga aswang? Ganun na nga, Miguel. May tinutugis siyang isang partikular na grupo na pinaniniwalaan namin pumatay sa kanyang ina noong 12 anyos pa lamang siya. Ang mga aswang na ito ay may kakaibang palatandaan. Isang tatak, sunog ang kanilang balat sa kanilang mga braso at tila hugis ng sungay ang imprinta. Sinumpa niya sa harap ng buntod ng nanay niya na hindi siya titigil hanggat hindi nauubos ang huling aswang na may ganong marka. Yun ang dahilan kung bakit parang masyadong misteryoso itong anak ko kung kumilos. May ginagawa siya para mapuksa ang masasamang nilalang ng dilim. Biglang pumasok sa isip ko ang lahat ng mga gabi na hinahanap ko si Pamela sa mansyon. Kaya pala ganoon na lang kabilis ang kanyang mga kilos at parang sanay na sanay siyang humawak ng kung anong armas. Hindi lang siya basta palaban. Sinanay niya ang sarili niya para sa layunin niya para sa kanyang ina. Napatingin ako kay Pamela na payapa pa rin natutulog. Malayo sa imahe ng isang mabagsik na manunugis na inilalarawan ng kanyang ama. Kaya pala kahit mag-isa lang siya sa dilim, parang wala siyang takot. At nung gabi may aswang na umatake rito kay Bernard, hindi siya natakot na sumugod. Pero delikado ang ginagawa niya, Kulas. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit may pagkakataong madumi ang damit niya pagbalik niya. Pero bakit hindi niya sinabi sa amin? Dahil mas ligtas kayo kung wala kayong alam. Dahil kapag nalaman ng mga aswang na may koneksyon kayo sa isang manunugis, kayo ang gagawin nilang pahit. Ang mga sugat na yan sa likod niya, patunay na malapit na silang masukol. Pero mas nagiging agresibo na rin ang mga kalaban. Kaya pakiusap, habang naandito siya at nagpapagaling, huwag na huwag muna kayong lalabas ng bahay, lalo na kung walang dalang proteksyon. Naiintindihan po namin. Alam namin kayo ang mas nakakaalam kung anong tamang gawin laban sa mga tulad nila. Mabuti kung ganon. Dahil ang laban na to ay hindi lang para sa paghihiganti. Laban na rin ito para sa kaligtasan ninyong lahat na naging bahagi ng buhay niya. Mabuti na lang din po. At may tulad ni Pamela sa buhay namin ngayon. Kaya pala marami siyang alam, lalo na sa mga masasamang elemento, na hindi po biro yung ginagawa niyang pagsasaboy ng asin tuwing hapon. At baka nga tuwing gabi na makikita ko siyang gising pa. Nagbabantay siguro siya para sa posibleng banta sa seguridad namin. Masyadong makatao ang anak ko na handa niyang isugal ang sarili niyang buhay.
para lang kalabanin ang mga halimaw. Natatakot ako para sa kanya, pero hindi ko na rin siya mapigilan. Itinatak niya na kasi sa isip niyang yun ang kailangan niyang gawin. Ibang klaseng babae itong si Pamela. Lumaki siyang matapang nang hindi ko kinakailangan turuan kung anong kailangan niyang gawin kapag naagrabyado siya. Ibang klaseng determinasyon ang meron ng batang yan. Siya lang ang meron ako at natatakot din ako kapag malayo siya sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya sa tuwing hindi kami magkasama. Huwag po kayong mag-alala. Ngayong alam ko na po ang tungkol sa pagiging manunugis sa Pamela, susubukan namin siyang tulungan. Ano kaya kung isama na rin natin itong si Kulas sa mansyon, anak? Nang sa gayon, ay hindi na rin nila kailangang magamba para sa isa't isa. At matutulungan din tayo nitong si Kulas. Tama po si Manang. Kung gusto niyo, doon na lang din kayo mangkulas. Nasanay na akong tahimik na nagtatago rito at hinihintay na lang na makauwi si Pamela rito sa akin. Pero gusto ko rin namang mabantayan siya. Di ba nakakaya yun sa inyo kung sakali bang sasama ako sa anak ko? Hindi po mangkulas. Mukhang kailangan din po namin ng tulong ninyo dahil sa banta ng mga aswang na yan. Kung ganon, hayaan niyo akong lagyan ng proteksyon ng bahay ninyo laban sa kanila. Para na rin mahirapan silang makapasok sa loob ng basta-basta. Maigi nga po. Kinabukasan, hindi na kami nagaksaya ng panahon. Maaga pa lang ay inayos na namin ang sasakyan para dalhin ang lahat ng gamit ni Mang Kulas. Hindi ko kasi kayang hayaan na lang silang manirahan sa likod ng tila abandonadong sementeryo na yun, lalo na't kritikal pa ang lagay ni Pamela. Habang binabaybay namin ang daan pabalik sa mansyon, hindi ko mapigilang sumulyap sa rearview mirror. Nakita ko si Mang Kulas na tahimik lang na nakatingin sa labas. Yakap ang isang luma at kupas na bag na tila doon nakasiksik ang buong buhay niya bilang albularyo. Pagdating sa mansyon, agad naming inilagay si Pamela sa isa sa mga guest room sa ibaba para hindi na mahirapan si Manang Lucinda na pumanhik pababa at pataas kapag aasikasuhin niya ito. Dahan-dahan lang iyo. Masilang pa masyado ang sugat niya. Nababaga pa halos. Opo, Mangkulas. Manang, pakikuha naman ng malinis na tubig at basahan para mapunasan natin ang pawis niya. Heto na, anak. Ay, Diyos ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ganyan ang sasapitin niya. Tingnan mo ngayon na tila nauupos na kandila. Matatagalan bago siya makabawi, Lucinda. Hindi biro ang lason mula sa kuko ng mga aswang na yon. Swerte na lang at matatag ang pundasyon ng anak ko. Mangkulas, sigurado po ba kayong sapat na itong guest room? Kung gusto nyo, pwede nating ilipat ang mga gamit nyo sa mas malaking kwarto. Ayos na kami rito, Miguel. Ang mahalaga ay may maayos siyang higaan at maiwasan ding magka-impeksyon siya rito dahil sa mga dumi ng alikabok. Lalo na sa sementeryo. Salamat sa tulong ninyo. Wala po yun. Utang ko na rin po ang buhay ko sa anak ninyo. Pinagmasdan ko si Pamela habang mahimbing na natutulog. Maputla siya at mahina rin ang kanyang paghinga. Pagkatapos naming maisaayos ang lahat sa loob, hindi nagatubili si Mang Kulas na lumabas. Bitbit ang kanyang lumang bag. Hinarap niya ang malawak na bakuran ng mansyon. Kita ko ang panginginig niya sa bawat kilos niya habang binubuksan ng isang garapong may lamang maitim na likido. Mangkulas, ano pong gagawin nyo? Kailangan nating lagyan ng bakod ang buong paligid, Miguel. Di sapat ang pader at bakal para sa mga dilalang na naghahanap sa inyo. Pansin ko nalagyan na yata ni Pamela ng harang ang loob ng bahay. Nagpahid na siya ng mga langis. Ibig nyo bang sabihin ay itong mga langis na isinasaboy nyo? Ito po ang mga pangontra? Hindi lang ito basta-basta langis, Miguel. Pinagsama-samang halamang gamot ito na ayaw nila sa amoy. Kabilang na rin ang bawang. Kapag natuyo na ito sa lupa, magsisilbi itong lason sa mga aswang na susubok na tumapak sa bakuran mo.
Magiging ligtas na po ba kami kapag natapos niyo yan? Walang kasiguraduhan sa mundong ito. Pero mas mabuti na ang may proteksyon kaysa wala. Kailangan mong maging handa palagi. Bawat oras, bawat minuto at segundo. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kung ano mang gusto nila mula sa iyo. Naintindihan ko po. Salamat po, Mang Kulas. Sinundan ko ang bawat hakbang ni Mang Kulas habang iniikot niya ang buong perimeter ng property. 2 araw ang mabilis na lumipas. Nagising na si Pamela pero tila piping saksi pa rin siya sa paligid dahil sa sobrang hina ng kanyang katawan. Kahit gising ang diwa, tanging paggalaw lang ng mga mata niya ang kaya niyang isagot sa amin. Lumipas pa ang 2 araw bago siya tuluyang nagkaroon ng kulay sa mukha. Nakaupo ako sa gilid habang si Mang Kulas naman ay maingat na sinusubuan ng lugaw ang kanyang anak. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa loob ng kwarto hanggang sa basagin yun ng isang mahinang boses na puno ng pagtataka. Sir Miguel, bakit? Pamela, huwag mo munang pilitin sarili mo magsalita. Kung hindi mo pa talaga kaya, mahina ka pa. Hindi. Kailangan kong malaman. Ano bang atraso mo sa kanila? Bakit kayo nahabol ng mga aswang na iyon? Anak, kumain ka muna. Saka na ang mga tanong na yan kapag nakakatayo ka na o nakakaupo man lang. Tay, narinig ko siya noon. Nung gabing kausap niya si Manang Lucinda sa balkonahe. Sir Miguel, narinig kitang umamin. Sinabi mong may napatay kang aswang. Narinig mo yun? Oo. Si Patricia, di ba? Yung personal assistant mo. Totoo ba yun? Oo, Pamela. Totoo ang lahat. Wala na rin naman sigurong rason para itago ko pa sa inyo eh. Hindi ko sinasadya. Pero nalaman kong hindi siya tao. Nung nalaman kong balak niya akong saktan, naunaan ko siya. Hindi ko alam na ganun kalaki ang magiging kapalit noon. Kaya ka ba nagtatago rito, Bigan? Akala mo ba ay hindi ka nila mahanap dito? Yun po ang akala ko. Akala ko kapag lumayo ako at nagkulong dito, titigil na sila. Takot na takot ako na mabalikan nila ako. Kaya kahit sino ay pinagdududahan ko. Nagkakamali ka, sir. Kahit gaano ka pa kalaya magtago, matagal ka na nilang natunton. Ang mga nangyayari nitong mga nakaraan, yan ang patunay na alam na nila kung nasan ka. Hindi yun basta nagkataon lang. Anong dapat kong gawin? Hindi ko na alam kung paano sila lalabanan. Isa lang nakikita kong solusyon. Hindi sapat na magtago lang sa likod ng mga bakod na ginawa ni Itay. Kailangan nating ubusin ang lahi ng aswang na napatay mo. Hanggat may natitira sa kanila, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Ubusin sila? Pero tao lang ako, Pamela. Sa totoo lang, nung una kitang makita, akala ko kakampi ka nila. Nung nagmanman ako sa labas ng mansion mo, dahil sa mga sinusundan kong aswang na laging ditong tungo at nagtatago, pumasok ako bilang kasambahay. Gusto kitang bantayan dahil akala ko isa ka rin sa kanila na nagpapanggap lang. Kaya ba ganun ang pakikitungo mo sa akin nung una? Na parang kalkulado ang lahat ng kilos mo sa harap ko? Oo, pero habang tumatagal, nakita kong inosente ka. Wala kang kinalaman sa kanila at biktima ka lang din. Dahil sa pagdududa ko sa'yo noon, pakiramdam ko, obligasyon ko na rin tulungan ka ngayon. Lalo na tinulungan mo rin ako. Akala ko mamamatay na ako. Ano nga bang nangyari sa iyo, anak? Paano mo sinapit yan? Lumabas kasi ako, Tay. Nararamdaman kong para may umaaligid sa paligid. Hinanap ko siya. Hanggang sa hindi ko na malayang lumalalim na pala ako sa kakahuyan. Sa likod ng bahay ni Sir Miguel. Habang sinusundan ko yung maliliit na yabag na naririnig ko. Hanggang sa bigla na lang may dumamba sa likod ko. At hindi na ako nakabuelo. Kung hindi ko lang dalang buntot pagi ko ng mga oras na yon, baka namatay na lang ako talaga sa kakahuyan nang hindi ninyo nalalaman kung saan ako napunta. Salamat sa Diyos. At nakauwi ka pa, Pamela. Lumipas ang 2 linggo na tila ba bumalik sa normal ang lahat. Dahil sa mga proteksyong inilagay ni Mang Kulas sa paligid ng mansyon,
Pansamantalang natigil ang mga pagpaparamdam ng mga aswang. Nakabawi na rin ng lakas si Pamela. Nakakatayo na siya at nakakasama na sa pagkainan kahit nabakas pa rin sa kanyang katawan ang mga pilat ng nakaraang laban. Akala ko sapat na ang mga harang na yon para tuluyan silang lumayo. Pero nagkamali ako. Ang kapayapaan sa loob ng mansyon ay isa lamang palang ilusyon. Isang katahimikan bago ang malakas na unos. Isang gabi, habang mahimbing na tulog ang lahat, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan na kailanman hindi ko makakalimutan. Ano yun? Kuya Bernard! Magkulas! Pamela! Si Kuya Bernard! Sir Miguel, huwag kang lalabas ng walang dala kahit asin man lang. Tay! Andiyan na ako. Kuya Bernard! Ay, Diyos ko, Bernard! Huwag kang lalapit, Sir Miguel! Ah. Huli na. Wala na siya. Nakatakas na rin agad ang aswang. Hindi na natin siya naabutan. Hindi. Hindi maaari ito. Kanina lang ay kausap ko pa siya tungkol sa pamilya niya. Kuya Bernard, gumising ka! Walang yan. Nagawa nila makalusot sa isang iglap. Tingnan niyo ang tenda. Halos mawasak sa isang kukulang. Paano nangyari ito? Ang dami nating proteksyon. Bakit hindi natin narinig ang pagdating nila? Ganyang kabilis kumilos ang aswang kung gugustuhin nila, Miguel. Kaya nilang kumuha ng buhay sa loob lang ng ilang segundo nang hindi mo namamalayan. Isang kurap mo lang, kamatayan na ang karap mo. Masyadong matinding galit nila. Naghahanap sila ng butas at nahanap na nila yon kay Bernard. Kasalanan ko to. Kung hindi dahil sa akin, hindi mamamatay ng ganito si Kuya Bernard. Wala siyang kinalaman dito. Miguel, anak, kuminahon ka. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero Manang, paano na ang pamilya niya? May mga anak si Kuya Bernard na naghihintay sa kanya. Alam ko, anak, masakit. Pero kailangan nating magpakatatak. Kailangan nating ipaalam at padalhan natin ng tulong ang pamilya niya. Hindi natin sila pababayaan. Pero ngayon, kailangan nating isipin kung paano tayo makaliligtas. Anong klaseng tulong ang may bibigay ng pera kung wala nang haligi ng tahanan nila, Manang? Sir Miguel, makinig ka. Kung magpapakain ka sa takot at sisi, mas mapapadaling trabaho nila. Magagawa ulit nila tayong pasukin kung panghihinaan ka ng loob. Ang dapat nating gawin, siguraduhin hindi masasayang ang buhay ni Kuya Bernard at wala nang susunod pa sa kanya. Sinikap niyang bantayan tayo sa kabila ng banta ng aswang na posible niyang kaharapin. Napakalaking utang na loob nito sa kanya. Napaluhod na lang ako sa tabi ng dugo ang katawan ni Kuya Bernard habang bumubulwak pa rin ng dugo mula sa kanyang tiyan. Ang amoy ng lansa ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Habang inaalalo ako ni Manang Lucinda, naramdaman ko ang matinding panginginig ng buo kong katawan. Isang linggo ang lumipas na puno ng pagdadalamhati at takot. Nailibing na si Kuya Bernard at kahit papaano ay nagpadala ako ng sapat na halaga para sa kanyang pamilya, bagamat alam kong hindi nito mapupunan ang puwang na iniwan niya. Naging mas tahimik at mas malamig sa bahay. Ngunit sa kabila ng panganib, kailangan pa rin naming magpatuloy. Isang umaga, habang nagkakape ako sa balkonahe, isang lalaking nakauniforme ng security guard ang huminto sa harap ng gate. Matikas ang tindig nito at taas noong tumango at ngumiti sa akin. Kayo po ba ang bagong guard na ipinadala ng agency? Opo, Sir Miguel. Ako po si Leonardo, ang kapalit ni Bernard. Mang Leonardo, maupo ka muna. Alam mo naman siguro ang nangyari sa huling naka-duty rito, hindi ba? Nabanggit po sa opisina, Sir. Bagamat hindi naging detalyado ang paliwanag nila tungkol sa insidente. Masaya lang ang sitwasyon dito. Hindi lang basta pagnanakaw o simpleng trespassing. May mga bagay sa labas na hindi kayang pigilan ng basta baril lang. Naiintindihan ko po, Sir. At tinitiyak ko sa inyong gagawin ko ang lahat para sa seguridad nyo. Sana nga Mang Leonardo. At pakiusap, gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Ayoko nang may mamatay pa rito.
Ayokong matulad ka kay Kuya Bernard. Handa po ako sa anumang panganib na darating sa mansyong to, Sir Miguel. Mabuti kung ganon. Ipasasama kita kay Mang Kulas para maglibot dito sa paligid. Para malaman mo ang mga bawal na pasukin at ang mga dapat mong bantayan na maigi. Pinagmasdan ko si Mang Leonardo habang sumasama kay Mang Kulas. May kung ano sa kanya na tila masyadong kampante. Pero binaliwala ko na lang dahil kailangan ko talaga ng bagong magbabantay sa amin. Lumipas ang maghapon ng payapa. Akala ko ay magiging maayos ang lahat. Hanggang sa bumukas ang pinto ng library ng may pagmamadali. Si Manang Lucinda namumutla at hinihingal ng pumasok. Miguel, may nakita ako sa labas. Manang, dahan-dahan lang. Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura niyo? Galing ako sa labas ng subdivision para mamalengke. Pero ang daming tao na malapit sa gate. May aksidente ba? Anong gulo ang meron doon? May lalaki, Miguel. May nakitang bangkay ng lalaki malapit lang sa labas ng subdivision natin. Ano? Sino raw? Taga rito ba sa atin? Eh, di ko kilala. Wala naman tayong kilala rito. Pero ang itsura niya, kagaya ng nangyari kay Bernard, wakwak ang tiyan niya, parang nilapan ng hayop. Nandito na naman sila, Manang. Saglit lang nila tayong binigyan ng katahimikan. Hindi lang sila sa loob ng mansyon umaatake, kundi pati na rin sa paligid. Natatakot ako, Miguel. Baka pati ang mga inosenteng tao sa labas ay madamay nang dahil sa atin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang balitang hatid ni Manang Lucinda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi ko maikakaila ang panginginig na mga kamay ko habang iniisip ang bangkay na iyon. Nang lumabas ako ng library para sana kausapin ang mag-ama, napansin ko si Pamela. Nakadungaw siya sa bintana. Matalim ang titik kay Leonardo na naglalakad sa hardin. Pamela, nakarating na ba sa'yo ang sinabi ni Manang? May biktima na naman sa labas. Malapit lang sa atin. Narinig ko. Pero mas iniisip kong nasa loob, Miguel. Ang nasa loob? Sino? Si Mang Leonardo bang tinutukoy mo? Ibang pakiramdam ko sa lalaking yan. Kanina ko pa siya pinagmamasdan. May kung anong mabigat sa aura niya na hindi ko maipaliwanag. Bakit? May naamoy ka ba sa kanya? Ibig mo bang sabihin na isa na rin siya sa kanila? Yun nga nakakapagtaka. Wala akong naaamoy na malansa o kakaiba. Malinis ang amoy niya. Parang ordinaryong tao lang. At higit sa lahat, nakapasok siya sa loob ng bahay. Eksakto. Kung aswang siya, hindi ba dapat nasunog na siya o nahirapang huminga dahil sa mga proteksyong inilagay ni Mang Kulas? Yun ang lohika. Pero ang kutob ko ay hindi na itatago ng mga anting-anting. May mali sa kanya. Hindi ko lang matukoy kung ano sa ngayon. Higit lahat ng aswang ay amoy lupa at balansa, Miguel. Huwag kayong masyadong kampante sa mga harang na ginawa ko. Anong ibig niyong sabihin, Mang Kulas? Akala ko ba sapat na ang mga nilagay nating proteksyon sa paligid? Sa paglipas ng panahon, natuto na rin silang makisama sa mundo ng mga tao. May mga aswang na kaya nang maging mukhang normal. Mas normal pa sa atin. May mga ritual silang ginagawa para itago ang kanilang tunay na anyo at amoy. Pero Itay, ang mga proteksyon mo ay para sa mga masasamang espiritu at nilalang. Bakit siya nakatuntong sa pintuan natin nang walang nangyayari sa kanya? Dahil ang protection ay parang bangon. Kung hahayaan mong bukas ang gate, makakapasok ang magnanakaw. Kailangan nating manatiling alisto. Kung may duda kayo, bakit hindi na lang natin siya paalisin ngayon din? Delikado kung may espiya tayo sa loob. Huwag. Hayaan nating manatili si Leonardo rito. Kung gusto nilang pumasok sa teritoryo natin, papasukin natin sila. Pero Mang Kulas, baka mamatay tayong lahat. Mas madaling hulihin ang daga kung nasa loob na nagbitag, Miguel. Magiging advantage natin ito kung sakaling pinasok na talaga tayo ng kalaban. Mas alam natin ang pasikot-sikot ng bahay na ito kaysa sa kanila. At mas mapaghahandaan natin ang gagawin. Tama si Itay. Kung palalayasin natin siya, baka sa labas siya umatake kung saan wala tayong kontrol. Dito,
Nakikita natin ang bawat galaw niya. Nakakatakot ang plano nyo. Pero wala na yata akong ibang pagpipilian, kundi magtiwala. Tumingin muli ako sa labas. Kay Leonardo na tila nararamdaman ang titig ko, kaya lumingon ito at sumaludo ng may tipid ng ngiti. Hindi na namin muling pinag-usapan ang tungkol doon sa takot na baka marinig din kami ng bagong gwardya. Palangiti naman ito, pero buhat ng sabihan ako ni Pamela tungkol sa nararamdaman niya, nag-iba na rin ang pakiramdam ko rito. Binalot ng katahimikan ng buong paligid. Yung tipong pati ang mga kuliglig ay tila natatakot gumawa ng ingay. Nakadungaw ako sa bintana ng kwarto ko. Hindi dinadalaw ng antok kahit na anong oras na. Pinilit ko na lang bumalik sa kama, pero bago ko pa man mapikit ang mga mata ko, isang malakas na kalabog ang nanggaling sa labas. Partikular na sa likurang bahagi ng mansyon kung saan malapit ang tinutuluyan ng bagong gwardya na hindi ko na pinagbabantay sa gabi sa takot na baka maulit ang nangyari kay Kuya Bernard. Naniniwala naman ako sa lakas ng proteksyon na ginawa ni Mang Kulas na wala nang makakapasok sa loob. Nasundan ang malakas na kalabog, kaya napabalikwas ako ng bangon. Nakasalubong ko ang mag-ama sa labas, kaya agad kaming nagtungo kung saan nanggagaling ang ingay. Mula sa dilim, isang anino ang mabilis na humandusay sa lupa. Si Mang Leonardo yon. Mabilis na bumangon at hinarap ang isang nilalang na may mahahabang kuko at kumikinang na mga mata. Hindi man lang siya natakot na lumaban. Walang salitang lumabas sa bibig niya habang mahigpit niyang hinahawakan ng isang matulis na bakal na pamungkal ng lupa. Tumalo ng aswang, pero mabilis na umilag si Mang Leonardo at isinaksak ang hawak niyang bakal sa balikat ng halimaw. Sumigaw sa sakit ang nilalang, isang tunog na hindi nanggagaling sa lalamunan ng tao. Nagpagulong-gulong sila sa damuhan. Kitang-kita ko kung paano sakali ni Mang Leonardo ang aswang habang pilit siyang inaabot na mga kuko nito sa braso. Duguan na ang kanyang damit, pero walang bakas ng kahit anong takot sa mukha niya. Sa isang huling buwelo, buong puwersa niyang itinulak ang aswang paatras sa bakod na may mga tusok-tusok. Napuruan ang aswang sa dibdib, pero bago pa man ito tuluyang mapatay ni Mang Leonardo, mabilis itong nakabalik sa anyong aso at mabilis na naglaho sa madilim na kakahuyan. Naiwang hinihingal si Mang Leonardo. Dugo ang nakatitig sa kawalan habang hawak ang kanyang sugatang braso. Maya-maya pa, mabilis kaming tumulong ni Mang Kulas at Pamela sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi sila tumulong para mapatay ang aswang, pero ipinagkibit balikat ko na lang. Dinala namin siya sa loob para gamutin, pero nanatili siyang tahimik habang binabalutan ni Pamela ng benda ang kanyang braso. Pagkatapos niyang magpahinga sa kanyang silid, kaming tatlo ni Mang Kulas ay naiwan sa sala para pag-usapan ang nangyari. Magkahalong kaba at lito ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Tay, nakita niyo ba yon? Hindi man lang siya nagdalawang isip na lumaban sa aswang. Kung espiya siya o kung aswang siya tulad ng inala ko, bakit naman niya susubukang patayin ang sarili niyang kauri? O baka naman palabas na ang lahat ng yun para makuha ang buong tiwala natin. Mahirap na, Pamela. Nakita niyo kung paano siya kabilis kumilos? Hindi normal yun para sa isang ordinaryong tao, di ba? Dapat nga humingi na rin siya ng tulong sa atin. Pero hindi niya ginawa. Pero nakita rin naman natin ang mga sugat niya, Miguel. Malalim ang pagkakakalmot sa kanya. Kung palabas lang yon, masyadong mapanganib ang ginawa niya sa sarili niya. At saka, kung gusto niya siguro tayong itumba, kanina pa sana niya ginawa habang natutulog tayo. Siya lang ang gising sa labas. Siya ang unang humarap sa panganib. Yun na nga ang point ko eh. Bakit siya lang ang gising? Bakit parang alam niyang may darating? Mang Kulas, baka hinahanda lang niya tayo para sa mas malaking atake. Miguel, anak, naintindihan ko ang takot mo. Pero minsan baka masyado na tayong nagdududa sa tao dahil sa sitwasyon natin. Tao rin si Leonardo. At siguro dala ng kanyang trabaho, obligasyon niyang protektahan ang mga taong pinaglilingkuran niya. Tama si Itay. Sa tingin ko, pinatunayan na niyang sarili niya ngayong gabi
Kung wala siya ron, baka nakapasok ng aswang na yun sa loob ng mansyon. Paano kung palabas lang talaga yun? Nakatakas pa rin ang aswang at hindi niya pa rin napatay. Mas mabuti pang maniwala muna tayo sa nakita ng ating mga mata. Nilabanan niya ang kalaban natin. Ibig sabihin, kakampi natin siya sa ngayon. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Bukas, mas malinaw ng lahat. Pero sa ngayon, dapat tayong magpasalamat na buhay pa tayo. Napabuntong hininga na lang ako habang tinitingnan ang pinto ng silid ni Mang Leonardo. Ilang araw na ang lumipas mula nang mangyari iyon at nakapagtatakang bumalik sa dati ang lahat. Nakaupo si Pamela sa tapat ng bintana, pabalik-balik ang tingin sa labas habang nilalaro ang kanyang mga daliri. Ramdam kong hindi siya mapakali lalo na't sobrang tahimik. Hindi ako mapakali, Sir Miguel. Masyadong tahimik. Yung ganitong klaseng katahimikan, may mali rito. Baka naman dahil sa napuruan ni Mang Leonardo yung isa, kaya medyo nadala sila. Hindi mo kilalang mga aswang. Kapag nasaktan ng isa sa kanila, lalo silang nangangalit. Itong pananahimik nila, sigurado ako, may pinaghahandaan silang mas malaking pag-atake. Tama si Pamela. Pakiramdam ko ay tinitignan lang nila tayo mula sa dilim. Nag-aabang ng tamang tsansa na wala tayong kalaban-laban. Kung ganun, anong gagawin natin? Hindi tayo pwede maghintay na lang dito na parang mga manok nakakatayin. Naisip ko lang, baka kailangan na nating umalis dito. Hanggat alam nila kung nasan tong mansyon, hindi tayo titigilan. Alis na naman? Pagod na akong tumakbo, Pamela. Pagod na akong magpalit ang pangalan at magtago sa mga lugar na hindi naman ako pamilyar. Miguel, anak. Kung dito lang din sa Pilipinas, mahanap at mahanap ka lang din nila. Paano kung sa ibang bansa na tayo pumunta? Doon sa malayo? Kung saan hindi na nila maaabot ang amoy mo? Sa tingin ko, doon ay siguradong hindi ka na nila mahahabol pa. May punto si Manang. Hindi na nila kayo kayang sundan at tuntunin doon. Baka doon ay magkaroon ka na ng totoong katahimikan. Ibang bansa? Ibig sabihin, iiwan ko na lahat dito? Mas mahalaga ang buhay kaysa sa magagamit, Miguel. Ang pag-aswang na humahabol sa iyo ay hindi basta-basta susuko hanggat hindi nila nakukuha ang hustisyang hinahanap nila. Siguro nga panahon na para tuluyan ng maputol ang ugnayan ko sa lugar na to. Kung ang pag-alis ang tanging paraan para mabuhay ng normal, gagawin ko. Yun na nga siguro ang mas makabubuti para sa akin. Takot ako, Sir Jag. Takot ako sa maraming bagay. Natatakot ako para sa buhay ko, lalo na kung anumang oras pwede itong kunin sa akin. Nang dahil sa sinabi ni Manang Lucinda, yun na lang din ang nakikita kong paraan para makatakas ako sa mga aswang. Kaya naman lahat ng kailangan kong ayusin ay inayos ko na, pati mga mahalagang dokumento. Nasa sala ako noong mga oras na yon. Malapit ng maggabi, katulong ko si Pamela na naghahanap ng mga papeles na kakailanganin ko papunta sa ibang bansa nang may mag-doorbell. Nagpaalam si Mang Leonardo doon na magpapahinga muna saglit, kaya wala siya sa labas noon para magbantay. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang pamilyar na lalaki. Yung nakausap ni Pamela na naghahanap daw ng trabaho. Sumilip din sa Pamela at nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ba siya yung lalaking kausap mo nung nakaraan? Papasukin natin dito sa loob, Sir Miguel. Yung nakaraan ko pa talaga siya napapansing pabalik-balik dito sa atin. Sigurado ka ba? Baka espiya pala ang isang yan. Patuloyin natin na magkaalaman niya. Imbitahan natin ang daga sa kuta ng mga pusa. Sigurado ka? Ako nang magbubukas para sa kanya. Magandang hapon po, Sir Miguel. Hapon na. Anong sadya mo? Tsaka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Nabanggit po ng babaeng kausap ko nung nakaraan. Bumalik po ako, nagbabaka sakali lang. Sige. Pumasok ka. Hindi ako basta-basta nakikipag-usap dito sa labas. Dahan-dahang naglakad ang lalaki papasok.
Pero habang papalapit siya sa pintuan ng mansyon, may biglang nagbago sa paligid. Ang hanging sariwa biglang naging mabigat at may kasamang malansang amoy. Amoy ng nabubulok na karne na pilit itinatago sa samyo ng kung anong pabango. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng ilong ni Pamela at ang pagtigas ng panga ni Mang Kulas na makakasalubong namin. Pumasok ang lalaki sa sala. Maayos ang kanyang pananamit, mukhang disente, pero ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin sa bawat sulok ng bahay. Huminto siya sa gitna, bit-bit ang isang helmet. Magandang hapon po ulit sa inyo. Ako nga po pala si Raymond. Pasensya na kung naabala ko po kayo. Gusto ko lang kasing itanong kung... Kung may bakante kaming trabaho, yun bang itatanong mo? Opo. Kahit ano pong pwedeng gawin dito sa mansyon. Umaasa lang po ako na nangangailangan po kayo ng dagdag tauhan. Raymond, di ba? Bakit kailangan magsinungaling ka pa? Anong kailangan mo sa amin? At pabalik-balik ka sa gate na parang nagmamanman. Pamela, teka lang. Baka naman naghahanap lang talaga ng trabaho ang tao. Hindi, Sir Miguel. Hayaan niyo po muna ako magsalita. Ikaw, Raymond. Nung gabing napuruan ako ng aswang sa kakahuyan, bakit ka sumusunod sa amin? Bakit lulan ka ng motorsiklo at nakabuntot ka sa sasakyan namin? Ha? Anong sinasabi nyo? Baka nagkakamali kayo ng nakita. Maraming nakamotorsiklo sa daan. Napadaan lang siguro ako noon dahil galing ako sa racket ko sa kabilang bayan. Huwag mo kaming gawing tanga. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. At hindi rin aksidente na palagi kang nakikita sa paligid ng pader ng mansyong ito. Sino nag-utos sa'yo? Wala pong nag-utos sa akin. Gusto ko lang talaga magtrabaho. Nakita ko kasing malaki itong mansyon kaya inakala kong kailangan nyo pa ng mga gwardya o driver. May nakuha na rin po pala kayo matapos mamatay ng gwardya nyo nung nakaraan. Raymond, hindi nagsisinungaling ang amoy. Kahit gaano mo pa itago, sumasabog ang katotohanan ng pagtapak mo pa lang sa loob ng bahay na ito. Tsaka, papaanong ang dami mong alam sa nangyayari dito? Kung ako sa'yo, ititigil ko ng pagsisinungaling. Dahil nabuko ka na rin naman nung una pa lang. Alam namin kung bakit ka nandito. Sinusubukan mo bang alamin kung gaano kami kahanda para sa gagawin ninyong pag-atake? Masyado naman po kayo mapaghinala. Naghahanap lang ho ako ng ikabubuhay. Kung ayaw nyo ho akong tanggapin, aalis na lang ho ako. Hindi nyo na kailangan mambintang pa ng kung ano-ano. Hindi ka aalis hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Bakit may bahid pa ng dugo ang dulo ng sapatos mo? Dugo? Baka putik lang yan o kaya naman dugo ng hayop. Galing ako sa palengke kanina. Baka dun ko nakuha yan sa tinitindahan ng karne. Ang kande sa palengke, hindi ka dyan ang amoy irog. Teka, Pamela, magkulas. Anong nangyayari? Raymond, kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka nanginginig? Hindi ho ako nanginginig. Naguguluhan lang ho ako sa inyo. Akala ko ba mababait ang mga tao rito? Aalis na lang ho ako. Ayoko ng gulo. Huli na para lumabas ka nang hindi namin nalalaman ang pakay mo, Raymond. O kung ano man ang tunay mong pangalan. Sabihin mo ng totoo bago pa mawala ng tuluyan ang pasensya ko sa'yo. Sinabi ko na sa inyo, nagkakamali kayo. Tao lang ako na naghahanap ng trabaho. Kung tao ka, bakit hindi tumitibok ng normal ang puso mo habang tinatanong kita? Ni hindi ka nga humihinga. Huwag ka nang magpanggap. Huli na dahil pumasok ka na rin naman dito sa loob. Sa tingin mo ba, hahayaan ka pa naming makalabas? Hindi na hinintay pa ni Pamela na makapagsalita sa Raymond. Tinaas niya ang suot nitong manggas. Doon, bumungad sa amin ang isang itim na marka sa kanyang balat. Isang simbolo ng sungay. Isang marka na minsan nang nabanggit sa amin noon ni Mang Kulas. Ito bang sinasabi mo naghahanap ng trabaho, Raymond? Hindi mo na kailangang magsalita. Ang markang ito nagpapatunay kung sino at ano ka talaga. Aswang ka. Kabilang ka sa aswang na pumatay sa nanay ko. Bitawan mo ako. Wala kang pakialam kung ano mang meron sa balat ko. Simbolo niyo ito, hindi ba? Umamin ka na! Oo, aswang ako. Akala nyo ba, ganun lang kadaling takasan ang ginawa nyo? Nagkakamali kayo. Kahit saan kayo magpunta, kahit mag-ibang bansa pa kayo, bit-bit nyo ang amoy ng kauri namin na pinatay nyo.
Pinatay mo, Miguel! Akala mo ba matatakot mo kami? Pumasok ka sa mansyong ito ng mag-isa. Tingin mo ba makakalabas ka pa ng buhay? Hindi ako nag-iisa. Ang pagpunta ko rito ay para kumpirmahin lang na nandito nga ang mga lapastangan na hinahanap namin. Ngayong alam ko na hindi pa rin kayo umaalis. Kahit patayin niyo ako, alam na nila kung saan kayo hahanapin dahil sa may iwang amoy ko sa inyo. Huwag kang masyadong mayabang, binata. Ang mansyong ito ay hindi basta bahay lang. Hindi ko alam kung anong klaseng proteksyon ang nakapalibot dito. Sabihin mo sa akin, Raymond. Nasaan ang mga kasama mo? Ilan kayo nakabantay sa labas? At bakit ko sasabihin sa'yo? Masyado kang bilib sa sarili mo dahil alam mo kung paano kami matuntun. Pero hindi mo alam kung gaano karami ang darating kapag lumalim na ang gabi. Mangkulas, anong gagawin natin? Hindi natin pwedeng hayaang makaalis ito rito. Huwag kang mag-alala, Miguel. Pagpasok niya sa pintuan natin, kusa na niyang isinuko ang kalayaan niya. Pamela, itali mo na yan. Opo, Itay. Raymond, huwag ka nang pumalag kung ayaw mong masunog ang balat mo sa hawak kong pilak. Biglang nag-iba ang anyo ni Raymond bago pa man siya maitali ni Pamela. Ang kanyang mga mata ay naging kasimpula ng sariwang dugo at ang kanyang mga kuko ay nagsimulang humaba. Sinubukan niyang lundagin si Pamela pero bago pa man siya makalapit, mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Leonardo. Akala ko ay pipigilan niya si Raymond pero laking gulat ko nang tumayo siya sa tabi nito. Walang bakas ng kahit anong sugat o pagod na natamo niya noong nakaraan lang, kundi isang nanunuot na galit ang rumehistro sa kanyang mukha. Bitawan mo ako! Pamela! Miguel! Akala mo ba makakaligtas ka? Pinatay mo si Patricia! Ang kaisa-isa kong mahal! Pinaslang mo na parang hayop! Bitawan mo ang manugang ko, Pamela. Baka makalimutan kong babae ka at saktan kita ng hindi sa oras. Manugang? Anong ibig mong sabihin, Mang Leonardo? Si Patricia ay anak ko. At ang lalaking ito ang kanyang kasintahan. Narito kami para sa iisang layunin. Ang singilin si Miguel sa dugong kinuha niya sa amin. Anong akala nyo? Kakampi nyo ko? Mga bobo! Ang dali-dali niyong utuin. Sa isang simpleng palabas, naniwala kayong mabuti ako. Ano? Mang Leonardo, akala ko ba pinoprotektahan mo kami? Noong nakaraang gabi, yung pakikipaglaban mo sa aswang. Palabas lang ang lahat ng yun, Miguel. Kailangan naming makuha ang buong tiwala nyo para makapasok kami ng tuluyan sa loob ng mansyong to. At ngayon, wala na kayong kawala. Alam niyo ba kung bakit ako pabalik-balik dito? Bukod sa paghihiganti para kay Patricia, kailangan kong mawala ka sa landas ko, Miguel. Sa mundo ng negosyo, ikaw na lang ang nakaharang sa pag-angat ng kumpanya ko. Ha? Ikaw? Ikaw ang may-ari ng Apex Holdings? Kaya mo bang ginagawa to? Para sa pera at para kay Patricia? Dahil sa ginawa mo sa kanya, hindi lang negosyo ang kukunin ko. Buburahin ko ang buong angkan mo. Gusto kong maranasan mo ang sakit na nararamdaman ko nung mawala siya. Tama na ang daldal, Raymond. Tapusin na natin ito para mabigyan na ng kapayapaan ang kaluluwa ng anak ko. Traitor ka, Mang Leonardo! Pinatuloy ka namin, pinakain at pinagkatiwalaan! Hindi ko kailangan ng tiwala nyo. Ang kailangan ko lang ay ang ulo ng bilyonaryong ito para maialay sa puntod ng anak ko. Miguel, tignan mo ng mabuti ang paligid mo. Ito na ang huling hapon na makikita mo ang paglubog ng araw. Wala nang matiter sa mansyong ito, kundi ang abo ng bangkay mo. Huwag kayong pakakasiguro. Kung pumasok kayo rito para pumatay, edi kami papayag na basta-basta nyo na lang kaming maitumba. Subukan nyo. Tignan natin kung gaano kayo katapang kung dalawa kaming kinakalaban nyo. Hindi ko sinasadyang patayin si Patricia. Ginawa ko lang yun para proteksyonan ng sarili ko. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Pinatay mo ang pinakamamahal ko. Kaya kahit ano pa ang sabihin mo, magbibingi-bingian lamang ako. Papatayin kita, Miguel! Tama na! Oras na para magbayad ka, Miguel! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko noong mga oras na yon.
Kung magtatago ba ako o haharap sa mga aswang, halos hindi ko masundan ang bilis ng mga galaw ni na Raymond at Leonardo. Ang kanilang mga anyo ay hindi pang tao. Ang kanilang mga balat ay tila naging kasintigas ng bato at ang bawat kuko nila ay handang humiwa ng laman. Sa isang sulok, nakita ko si Manang Lucinda na nakaluhod. Nanginginig ang buong katawan habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Ang kanyang mga higbi ay humahalo sa mga ungol ng dalawang nilalang na nasa harap namin. Tumalsik ang isang malaking vase nang mabangga ito ni Raymond. Mabilis na kumilos si Pamela, hawak ang kanyang balisong na gawa sa purong pilak. Habang si Mang Kulas ay pilit na hinaharangan ang bawat buwelo ni Leonardo. Sa gitna ng gulo, naramdaman ko ang isang malamig na bakal na dumampi sa aking palad.
Huminga ako ng malalim. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Manang Lucinda na umiiyak pa rin. Pero may hawak na siyang bote ng benditadong langis. Sa isang iglap, ibinato niya ito kay Raymond. Habang nauubusan na siya ng lakas, ubusin mo na ang bala sa liblib niya! Manahimik ka na, Raymond! Hindi ito maaari. Ang kumpanya ko, ang pag-iiganti ko. Wala nang kumpanya, Raymond! Sa impyerno mo na ituloy ang ambisyon mo! Salamat sa Diyos. Tapos na. Tapos na rin sa wakas. Ayos ka lang ba, Miguel? Nasugatan ka ba? Ayos lang ako, Pamela. Salamat. Ikaw, may mga tama ka. Huwag ka muna magpasalamat, Miguel. Patay na sila. Pero kailangan nating linisin ang lahat ng ito bago sumikat ang araw. Ang bangkay ni Raymond ay hindi basta-basta maglalaho na parang kay Leonardo. Isang linggo ang mabilis na lumipas mula ng gabing yon. Wala na ang amoy lansa at kamatayan. Napalitan na ito ng bango ng mga bagong sibol na bulaklak sa hardin.
Maaliwalas ang sikat ng araw. Tila binabasbasan ang huling umaga namin sa mansyon. Nakahanda na ang gamit namin ni Manang Lucinda sa likod ng sasakyan. Hinarap ko si Pamela at Mang Kulas na nakatayo sa may beranda. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan ng sapat. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, baka pupatay na rin ako ngayon. Trabaho namin ang protekta ng mga tulad mo, Miguel. Pero higit pa ron, naging pamilya na rin ang turing namin sa inyo ni Manang. Tama ka na ko. Ang mahalaga ay ligtas na kayo at wala na ang banta ni Raymond. Patay na sila. Wala nang gugulo sa inyo. Dahil dyan, may gusto sana akong ibigay sa inyo. Mang Kulas, Pamela, ayaw ko pong ibenta ang mansyog to. Gusto ko, kaya magmamanage at maninirahan dito. Hanggat gusto nyo, inyo na itong bahay. Sigurado ka ba, Miguel? Napakalaking property nito at hindi basta-basta. Kulang pa yun sa seguridad na ibinigay nyo sa akin. Binigyan nyo ako ng pangalawang buhay. Ituring nyo na itong kabayaran at pasasalamat para hindi na kayo bumalik pa sa dati nyong tirahan. At huwag kayong mag-alala, hindi ito ang huling pagkikita natin. Bibisita ako rito, pangako. Maraming salamat sa inyo. Ipagdarasal ko pa rin kayo palagi, lalo na sa inyong misyon bilang mga manunugis. Mag-ingat kayo sa Maynila, Miguel. Ang mundo ay maliit. Pero sa susunod nating pagkikita, sana ay sa mas masayang okasyon na. Hanggang sa muli, Miguel. Huwag mong kalilimutan ang lahat ng natutunan mo rito. Pinaandar ko ang sasakyan habang kumakaway sa kanila. 8 taon ang lumipas. Ang mansyong binalot ng matinding takot noon, ngayon ay punong-puno na ng tawanan ng 2 batang naghahabulan sa malawak na hardin. Hindi ko akalain na ang pagtakas ko noon ay maghahantong sa akin sa ganitong katahimikan. Binalikan ko si Pamela dahil hindi ko may kakaila na sa gitna ng panganib, ang kanyang tapang ang naging sandigan ko. At kalaunan ang siyang naging tibok ng puso ko. Ngayon masaya na kaming dalawa. Ngayon masaya na kaming mag-asawa. Bago ako tuluyang magpaalam, isa lang ang natutunan ko sa madugong karanasang yon. Ang takot ay hindi dapat tinatakasan habang buhay. Kailangan mo itong harapin ng may kasamang tamang tao sa tabi mo. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Isang bagong simula na mas matatag at puno ng pag-asa. Ako si Miguel at dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig sa akin hanggang dito sa dulo ng kwento. Paalam. 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 Paalam.